Sabi po sa mga kasangbahay nating nanananghalian po ngayon, may mga sensitibo po tayong mga larawan at mga videos na ipapakita sa ating mga TV screens. Pakigabayan po ang inyong mga anak sa panonood. Gabay at patnubay ng magulang ang kinakailangan. Isang engkwentro ang naganap kahapon po sa pagitan ng militar at mga rebeldeng grupo sa bayan ng Pantabangan, dyan po sa aming pinakamamahal na lalawigan ng Nueva Ecija. Para po sa update, na sa kabilang linya po ang ating kaibigan at idol na Provincial Director ng Nueva Ecija at, Nueva Ecija Police Provincial Office, wala pong iba kundi si Colonel Richard Caballero. Magandang hapon, PD. Magandang hapon, sir. At binabati ko po kayo ng maligayang araw. Yes, opo. Congratulations po in advance, ha? At yan, sige po, pakikwento po sa amin yung inyong magandang accomplishment ngayon. Opo, kahapon nga po ng bandang hapon ng alas 2:40 ng hapon ay nakatanggap tayo ng impormasyon na nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng pinagsanib na puwersa ng 84th IB, yung 84th Infantry Battalion natin na nakabase sa San Jose City at mga operatiba ng SAF. At sa kasamaang palad, ito ay ikinasawi ng 7 sa miyembro ng mga armadong grupo na nakabase sa tri-boundaries ng Aurora, Pantabangan at ng Nueva Vizcaya. Ayun na nga. Yun na nga. Nasamsam din po ang na-recover din po ang mahigit 10 na kalibre ng iba't ibang kalibre ng baril, at sa ngayon ay pinaprocess na po ng ating scene of the crime operatives yung place of encounter, at the same time ng ating explosive ordnance unit upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Ayun, PD, magandang tanghali sa iyo, no? Colonel Eliazar lang po. May tatanong lang ako, no? May nabalitaan kami na naka-lockdown daw po ba ang buong Pantabangan dyan sa Nueva Ecija? At bakit po kailangan i-lockdown? Hindi naman po. Wala naman po tayong ganon na informasyon na na-receive at wala rin po tayong kautusan na i-lockdown yung lugar. Bagkos ay sinisiguro lang natin yung kaligtasan ng bawat mamamayan at inilatag natin yung mga security forces doon sa mga paligid upang masiguro natin ang kaligtasan ng bawat isa. So Richard, may tanong ako, no? 7 po ang naiulat na casualties, ano? Medyo napakaraming bilang po nito. Oo. Ilan po ba ang sa pagtaya po ng ating mga investigador, ilan po bang na-enkwentro ng ating mga tropa dyan sa inyong AOR, sir? Ayon sa natanggap natin na informasyon ay around 15 to 30 na armed group yung na-enkwentro nila. At ito ay karugtong lamang ng naunang enkwentro nila sa iba't ibang lugar kung saan napadpad dito itong mga armadong grupo, at dito na po nagkaroon ng nagsagawa ng operation yung ating mga kapulisan at kasundaluhan. Sa ngayon, ang informasyon na natanggap natin ay 7 po yung namatay, pero lahat po ito ay malalaman natin after po na ma-process ng SOCO natin yung crime scene. Kasi sa kasalukuyan, ginagalugad na maigi ng ating mga kasundaluhan at kapulisan yung lugar upang masiguro na ligtas yung mga magre-responding membro ng ating forensic unit at saka ng AOD. I see. Oo. Colonel Caballero, ito napakalaking accomplishment po nito, no? On behalf of LCAC, of course, I'd like to congratulate you, and of course our Army troopers na involved dyan. Wala ba tayong wounded in action or casualty on our side, no? Sa particular na enkwentro na ito ay wala pong nasugatan sa ating mga kasundaluhan or nagkaroon ng anuman na sakuna sa parte ng ating mga operatiba. Pero nung mga nakaraang enkwentro ng ating mga kasundaluhan ay mayroon na silang mga namatay. So yun po yung mga impormasyon na pinanghahawakan natin ngayon. Bago po ito ay nagkaroon ng enkwentro sa Laur, nagkaroon ng
nung nakaraan taon at saka ikinamatay ng isang sundalo. At tapos yung doon sa Aurora, hindi ko lang po ma-elaborate kung ano po yung detalye doon, pero mayroon pong casualty na nangyari doon. At sunod-sunod na po yung ginawa nila ng mga operation upang wakasan yung ginagawang pagtiterrorize nitong mga grupong armado. Ayun, PD, no, sir, sir, ano, dito sa atin sa Isumbong, ano, may mga nagpapadala ng mga messages, ano. Nare-receive natin ito dito, no, at sinasabi nga nila na mukhang malakas yung mga putukan na nadidinig nila dito sa may bandang Zone 2, Barangay Pinili sa Burayag, ano. Siguro no, nagdulot nga siguro ito ng konting pangamba. Maaari po tayo magbigay ng assurance sa ating mga kasangbahay na nanonood ngayon dyan sa, lalong-lalo na dyan sa area po ninyo. Opo, sa ating mga kababayan dito sa Nueva Ecija, ang inyong pong kapulisan at kasundaluhan ay nananatiling masigasig sa aming trabaho upang siguruhin ang kapakanan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Huwag po nating isipin na ito ay isang bagay na dapat ipaglala, kundi gawin natin positibo ang itong naging action na ito at ang ating mga tropa naman ay nakahanda na tumulong sa anuman na makakaya. Kuyang Edwin, kung yung mamarapatin, may isang question pa ako kay tanong ko kay PD Richard, kay Colonel Caballero. Sir, yung ang laki nga, ang laking accomplishment nito. Do we credit this also to the yung communities around, no? I'm sure may mga information coming directly from the people na sinasagasaan itong mga grupo na ito. Opo, ito po ay dahil na rin sa pagkikipagtulungan ng ating mga mayan dito sa Nueva Ecija. Hindi po tayo tumitigil, yung community engagement natin ay pinananitili natin upang masiguro na ang mga ganitong klaseng informasyon ay makakarating ng agaran sa ating mga himpilan at isa pa ay upang makagawa kaagad tayo ng kaukulang aksyon sa anuman na mga posibleng mangyari na maidudulot nitong mga ganitong klaseng grupo ng terorista. At siguro may dugtong ko na rin, ano, sir, ano, PD, kung sakaling mayroong pang mga ibang untoward incident dyan, saan sila maaaring tumawag? Opo, maaari po silang tumawag sa aming hotline at sa ating hotline ng aming mga himpilan upang maiparating ang kanilang anuman na klase ng impormasyon na pwede naming aksyonan at papagtuunan ng ating mga kapulisan. Sir, last na lang, sir. Sir PD, last na lang po, ano? Yung doon po ba sa lugar na pinangyarihan ng inkwentro ay payapa na po ba? Back to normal na po ba ang buhay? O mayroon pa po ba tayong mga nagsilikas sa mga kasambahay dyan, sir? Opo, doon po sa pinangyarihan ng inkwentro ay may dalawang kabahayan na mga 1 kilometro po ang layo doon mismo sa encounter site. At ang yung encounter site mismo ay taniman ng mga kalabasa na medyo vegetated siya. So ang aming in-advise doon sa pamilya ay lumikas muna sa kanilang mga kamag-anak at tutugunan namin pansamantala katuwang ang mga LGU doon sa anumang pangangailangan sa ngayon. Ang lugar po naman ngayon ay patuloy na nagkakaroon ng clearing operation at isinusiguro ng ating mga kapulisan at kasundaluhan na wala na pong natitira dyan na threat sa buhay o anumang pag-aari ng ating mga kababayan doon po. Alright, nako, congratulations po. No, may question pa sana ako but siguro later on na lang at kinakampos po tayo ng oras.